brace namin tatlo. Iba ang oran niya ngayon. Ano yung katuwa? Bako na ba? Baka yung sinasaw namin, yung collection. Going is okay. Siya ang ano eh. Wala, hindi yun sila kadamit. You can just stay there. Stay outside. He's just listening. Sit here, sit. Sit. Hey, come here. HDMI nga po. Joey, come here. Yun nga po HDMI yung ginagamit. Tinanggal na po namin doon. Come here. Number 1 itong sama-samang This is right here. Ang simula natin, 7, 8, 9 tayo. Doon sa point. Stay here. Stay. 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 Just stay. Dapat meron na yan. Kuya. Dapat meron na yan. Pag wala pa rin, baka computer na. Ito po sila. Hindi, yung mismong connection mo. Ewan ko bakit. Sabi ko kay Hershey, hindi ako babarinig din dito ah. Ang laki eh. Hindi, baka mabaril ako kako eh. Sasaluin lang niya. What's this? Aanhin yung bala para sa iyo. Great Lakes. What do you think, Joey? Joey. You heard that note? Okay. I already had one. There's my jacket. Balik natin yung board. Tumaba eh. Siyempre, talagang may confidence siya na.
ano ko na nga, minumuld ko na yung utak niya, Air Force naman siya. Kasi, Air Force siya kasi mas gusto niya lumipad eh. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Tayo. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Lord God, sa lahat ng pagkakataon, sitwasyon at pangyayari. O Lord God, kami po ay dumudulog sa inyo, O Lord, sa umagang ito, upang kami po ay iyong maging karapat-dapat sa iyong harapan, O Lord God. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Lord God. At nawa, Father God, ang aming pong kasamang si Brother June, O Lord God, ay tinataas po namin sa iyo. Nawa, Father God, ay kung man po ang kanyang nararamdaman o kanyang sitwasyon, O Lord God, ikaw po, Panginoon, na humawak sa kanya. Hawakan mo po yung mga doktor at yung mga nurses, O Lord God, na tumutulong sa kanya. Nawa, Father God, ay bigyan mo po siya ng favor, Father God. Alam po namin, Panginoon, na siya po ay isa po nyo siyang lingkod, O Lord God, at alam po namin ang kanyang puso, ang kanyang pong puso ay tanging makapagpuri at magpasalamat sa inyo, O Lord God. Salamat po, Ama. Tanggapin mo po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat, O Lord God, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sama-sama tayo magpuri sa Diyos. O kay gandang pagmasdan tayo'y nagawitan, pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan, at doon ay magpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niyang sadyang wagas, at sama-samang magpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan tayo'y nag-aawitan, pumapasok sa tahanan niyang may kagalakan, at doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Ay Puri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. At sama-samang magpupuri, walang hanggang kasiyahan, sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Okay. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyo, Panginoon. Di ko kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla.
Di ko kayang pigilin pa kainin mo nga nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Walang
Hindi po tayo manalangin. Salamat, O Diyos, sa napakasarap na awitan, O Lord God, na papuri namin sa iyo, Father God. Kami po, Panginoon, ay dumudulog na nawa, O Lord God, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, ay mabuksan mo po ang aming isipan at kami po ay magkaroon ng matutunan, O Lord God, upang maisabuhay namin ito. Salamat, Panginoon, dahil sa araw-araw namin na paglakad, O Lord God, ay patuloy kang gumagabay sa amin. At nawa, Father God, yung mapapag-aralan namin ngayon ay maibahagi rin namin, O Lord God, sa aming mga kapatid, O Lord God. Salamat po, Ama. Tinataas namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam niyo po, once again, pinatutunayan ng Panginoon, ano man ang sitwasyon, may internet o wala, may technical problem, ang pinakamaganda sa lahat, tuloy na maihayag ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Walang makakapigil sa paghahayag ng kanyang salita. Amen? Amen. Okay. Tuloy natin. Meron pa akong hangover from our retreat. Ayan. Pagdating ko, sabi ko sa mahal kong asawa, mabait ako ngayon. Galing sa retreat. Mga 1 week. Hallelujah. Nag-enjoy po ba kayo? Amen. Alam niyo po, nung bawat sandali doon sa retreat, yun po yung tinawag ko na recharging. Alam po, yung nature, tapos meron ka salita ng Diyos, walang rice. Di ba ang healthy natin, no? Spiritually healthy dahil puro nag-aral tayong salita ng Diyos. Yung kinakain natin, healthy pa rin. For 3 consecutive days, nakasalad ako. Kaya pag uwi ko sa bahay, inopset ko lahat. Lalo na sa Zumba, no? Amen, amen. Napakabuti ng Diyos. Okay? So, tuloy po tayo sa ating mga salita ng Diyos. Nasa 2 Samuel na po tayo, 15. Imagine nyo po. Sana, Pastor Jun, tuloy-tuloy natin to na nakukuha ko na ngayon yung kwento ng Biblia, no? Ang ganda, ang sarap. Talagang hindi mo mamimiss, okay? Yung bawat chapters na pinag-aaralan natin. Okay. So, tuloy natin. So, kailan ang pangyayari? Okay, before that pala. So, alam niyo na po yung sitwasyon, di ba, na si Absalom ay tinangka niyang ay pinatay niya ang kanyang kapatid na nagumahasa sa kapatid niyang babae, right? So dahil dito nagalit sa kanya si David. So tumakas siya si Absalom. So dun nga sa last na pagtuturo sa atin ni Brother Joven, hinagka ni David yung kanyang kamay na patibay na siya ay pinatatawad na ni David, Okay. So, katulad po dati, ang pangyayari natin ay noong namatay si Saul at matapos ito ay naging hari ng Israel, si Saul ay naging hari sa loob ng 40 taon. Sa pareho ring taon na yon, si David ay naging hari ng Juda. Tapos naghari si David sa loob ng 7 taon at 6 na buwan bago siya naging hari ng buong Israel. So kung makikita niyo po, yung kwento ng pagiging hari, ang nire-recognize lang, una ay si Saul, tapos si David, si Haring David. May mga in between, may mga nagiging hari, may Mephibosheth ba yon o si Isboset? Yung isa doon, no? Si Isboset, ayan, naging hari dahil ni Abner. In-encourage ni Abner. So biglang tinalagan ni Abner. Kaya for a time, naging 2 ang hari ng Israel, Okay, ngayon naman ay may nagtangka muli. Okay? So sa kabuuan, naging hari si David sa Israel sa loob ng 33 taon. So naganap ito
yung 2 Samuel 15 ay naganap sa Israel mismo. So, si David ay naninirahan na sa palasyo. Okay? At kung saan siya nagtago ay nandito rin sa Kidnon Brook. Okay, ay nasa silangang bahagi ng Jerusalem sa gitna ng syudad at bundok ng Oliba. Sa Mount Olives. Okay, so medyo marami-rami tauhan natin yan, ano? Mga tauhan natin. Una, si Haring David, ay ikalawang hari ng Israel at Juda. Okay, ang kanyang anak na si Absalom. Si Absalom na anak ni David, ang kanyang pangalawa ay si Chileab kay Abigail na balo ni Nabal na taga Carmel. At ang ikatlo ay si Absalom na anak ni Maaka na anak ni Talmai na hari sa Geshur. Dito po sa Geshur, nagpunta matapos niyang mapatay ang kanyang kapatid, ay dito siya nagtago sa Geshur. Dito siya nag-exile. Okay, nag-self-exile siya ron. Okay? At dito po makikilala natin si Ahitopel na tagapayo ni David. Makikita po natin ang kanyang pangalan dito sa 2 Samuel 16. Nang mga araw na iyon, ang payong ibinigay ni Ahitofel ay para na ring ang isang tao ay sumangguni sa salita ng Diyos. So ano po kung ibig sabihin si Ahitofel? A very influential person po ito during that time. At ang bawat pahayag niya o ang mga tao na sumangguni, ang bawat sabihin ni Ahitofel ay tinuturing na salita ng Diyos. Okay? Kaya't lahat ng payo ni Ahitofel ay pinapahalagahan maging ni David o ni Absalom. So, ganun po siya ka-impluensya, no? Si Ahitofel. Okay. Kasama rin po dito ang matalik na kaibigan ni David na si Hushai. Ba, mahusay ito? Ha? Mahusay ito. Kasi siya ay kaibigan ni David na kanyang isinugo kay Absalom upang linlangin si Absalom. So, pang-kontra ni David to, si Hushai. Kaya mahusay ito. Okay? Okay. At dito rin po makikilala natin si Zadok at Abiatar. Okay? Mga paring sa paning ni David at tagapangalaga ng kabanantipan. So, ito pong dalawang to ay during that time ay mga pari na nangangalaga ng the Ark of the Covenant. Okay? So sila po yung tagapangalaga. So ano po ba yung buod natin? Buod ng ikalawang Samuel 15:1-6. So dito po sa verses 2 Samuel 15:1-6, 1-6, dito po ay hinimok ni Absalom ang puso ng mga tao. So, paano niya pong ginawa ito? Okay. So, matapos makuha ni Absalom ang kapatawaran ng hari, ay nagsimula namang magpalakas sa Absalom sa mga tao. So, dito may nabubuo na sa kanyang isipan. Okay. So, paano niya ginawa ito? Una, nag-establish siya ng mga karwaheng pandigma. Parang kakaiba talaga to si Absalom mag-isip, ano? Isipin mo, kakapatawad pa lang sa kanya ng hari. Naggawa na siya kaagad ng mga karwaheng pandigma, mga kabayo, at mga 50 tauhan o sundalo. So, meron na siya kaagad, nag-recruit na kaagad siya ng 50 tauhan o mga sundalo na lagi niyang kasama. Okay. Nagpunta siya sa pintuan ng Jerusalem, doon sa gate
of Jerusalem at kumuha ng simpatya ng mga tao. So, paano niyang ginawa ito? Ni Absalom. Okay? So, bawat mga tao na ang pakay ay dumulog sa hari. So, nakabantay siya doon sa pintuan ng Jerusalem. Bawat may pupunta, tinatanong niya kung anong lahi. Anong lahi ka? Ganon, ano? Tapos, sinasabihan niya itong mga ito na kung siya lamang ay itinalaga bilang hukom, ay siya ay papanig sa kanila. So, parang he is trying to get sympathy. So, bawat may pupunta, nadudulog sa hari, naharang niya na yun. Nako, sinasabi niya, kinalulungkot ko, parang walang naka-assign ngayon para dinggin ang iyong ang iyong problema, ang iyong idudulog. Pero kung ako lang ang mabigyan ng ganung pagkakataon, papahanig ako sa inyo. Siyempre, yung mga tao, alam nyo naman, di ba? Yung mga tao na dumudulog sa hari, ibig sabihin, importante yung kanilang sasabihin. Hindi ka makikipag-schedule sa isang hari kung di ito importante. Pag sinabing importante, merong sense of urgency. Merong time limitation. Kaya kailangan mong maidulog sa hari. Nandito ngayon si Absalom sa pintuan pa lang. Sinasabi niya na kung ako lang ang magkaroon ng pagkakataon, malamang papanig ako sa iyo. Okay, alam niyo po, nung ako yung nag-uumpisa sa aking previous na trabaho, ang tawag namin dyan ay leafleting. Diba po? Ang pinaka-epektibo na pagli-leafleting, doon sa Pilipinas allowed, dito sa Amerika hindi allowed ang leafleting. Kasi dito, ang mails ang ginagamit. Yung USPS, yan. Kaya makikita nyo sa mga mailbox ninyo, may mga brochures na kung ano-ano, di po ba? Pero walang nag-aabot ng leaflet doon sa parking area. Sa Pilipinas po, allowed yun. Ang pinaka-strategic na location para mag-leaflet ka, o mag-leafleting ka, magbigay ka ng mga flyers, doon sa pintuan ng mall. Tama? Tama? Di ba? Bakit? Kasi sa pintuan ng mall pa lang, binabago, kinokondisyon mo na yung isip ng mamimili. Okay? So pag binigay mo na yon at tiningnan nyo ng mga pumapasok sa mall, uy, lalo na medyo attractive yung yung marketing leaflet mo. 50% discount. Aba, alam niyo naman ng Pilipino pagdating sa discount. Number 1. Kaya lahat nagmamadaling maging 60. Maka-senior discount lang. Di ba? Okay. So, ganun po yung ginagawa ni Absalom. Kinokondisyon niya na yung mga tao. And by doing that, kasi medyo aggressive yung dating nun eh. Okay? It's better than doon ka sa pintuan ng restaurant mo, doon ka magbibigay ng leaflet. Medyo late ka na nun. Okay? Nakapag-decide na kaagad yung nandun sa pintuan pa lang, nagbibigay ka na ng leaflet. Hindi lang yon. Kapag ka sa kotse mo pa nilagay, di lalo na, mas advanced ka na, di ba? Kaya sa Pilipinas, pag sakay mo ng kotse, meron ka lang nakaipit ng mga leaflet of flyers. Tama? So, ganun po yung strategy ni Absalom. May pagka-marketing guru pala tong si Absalom, Kaya sa pintuan pa lang ng gate, kinakausap niya na. And kami po, trained kami, sa Jollibee po, trained kami na hindi mo lang basta iabot. Pag abot mo, ang location po namin dito sa may ganito, ha? Masarap po yung bago naming product. Hindi mo basta iaabot lang. Kailangan meron kang, may bokadura ka. Ayan, tatawag niya, may bokadura ka. Hindi pwedeng abot ka lang ng abot. Medyo masesermonan ka ng ng manager mo kapag nakita ka niyang abot ka lang ng abot. Okay? So, ginawa niya ito sa lahat ng mga taong sasangguni.
take note, sa lahat ng taong sasangguni sa hari. Kung kaya't, anong naging resulta? Naagaw ni Absalom ang mga kalalakihan ng Israel. So during that time, okay, ang pinaka-major na decision maker sa tahanan ay yung kalalakihan. Medyo nabago na ng konti. Sino na? Ang decision maker sa tahanan. Wala ako sinasabing gano'n. Ayan. Ayun. Sa Jollibee po, ang target namin yung bata. Naalala nyo, nung pumupunta kayo sa Luneta, pag tinaluyan ng lobo ang bata, anong mangyayari? Bayad ka na. Kasi pag tinanggal mo yung lobo, anong mangyayari? Iiyak yan, tatantrums yan, di ba? Hindi alam ni Tina, hindi pumupunta sa Luneta to eh. Kaya sa Manila Zoo, di ba? Sa Manila Zoo, pag tinalian ng lobo yan, patay na, bayad na to. Yung scapular ba tawag dyan? Yan. So, during that time, talaga ang kalalakihan ang decision maker. Wala nang iba. So, siya yung may power to decide unless mababalo yung babae. Anyway, so ganun po. So, maganda yung strategy ni Absalom para sa kanyang kabutihan. Okay, makalipas ang 4 na taon, okay, nagsabi si Absalom sa kanyang ama na siya ay pupunta sa Hebron upang tuparin ang kanyang panata. So apparently, namamanata pala itong si Absalom. Pero ito ay excuse lamang niya para siya makapunta sa Hebron. Okay? If you will notice, during that time, ang Hebron ay isa sa pinaka, marketing capital, central ng Israel. Okay? Kumbaga, Manila, ang main, Caloocan to. Okay? Kaya kung Makati, ito yung second, ito yung Manila. Okay? So, nagpadala ng mensahe sa lahat ng tao si Absalom sa pagkakarinig nila. Pag nakarinig kayo ng trumpeta, okay, kailangan sumigaw na kayo na si Absalom ang hari ng Hebron. So dito na nag-uumpisa yung kanyang mga balakin. So kasi nakuha niya na-encourage niya na yung mga tao, yung mga kalalakihan, sumasapi na sa kanya, sumaside na sa kanya. Sabi niya, it's about time. Okay, so dito, sinasabi niya sa mga tao, pag kami narinig kayong trompeta, kailangan isigaw natin sabay-sabay. Okay? Maki, baka, si Hebron, ang hari ng Israel, si Absalom ay hari ng Hebron. Okay? So, ano nangyari? Sinama ni Absalom si Ahitopel. Okay. Again, going back. Sino si Ahitopel? Si Ahitopel ang tagapayo ni David during that time. And, kinoconsider na isa sa pinaka, highly respected na tao during that time. Okay? Ay umanib sa kanya. So, naalala niyo yung EDSA Revolution? Okay? Di ba? Pinakikita sa TV, nasa amin na si Juan Ponce Enrile, si Ramos. Alam niyo yun na, mabigat na to. Totohanan na to. Diba? So, mas maraming nagpunta sa EDSA, therefore, mas madali nilang napagtagumpayan. Okay? So, ganun yung figure image ni Ahitopel. Okay? So, hindi nagtagal, marami pang kalalakihan ang sumanib sa kanya. So, during that time, ang personality pala ay importante rin. So, nagpapakita na
nung nakita nila si Ahitopel, naku, mahina na lalo si David. Kasi wala na siyang tagapahayo. Hindi ba? Okay, tuloy. So, sa 7 to 12, ano nangyari? Si David at ang pamilya ay lumikas paalis ng Israel. Sipin mo, ikaw yung incumbent na hari. Ni wala man lang eleksyon. Suddenly, mapapalitan ka. And nag-giveaway ka agad. Okay? Walang influence ng ibang nasyon para bumaba si Israel, si David sa kanyang pagiging hari. Okay, so ano ginawa niya? Nang makarating kay David ang pangyayaring ito, so nalaman niya na si Absalom ay dinedeclare ng hari ng Hebron. Okay? Dali-dali silang tumakas, kabilang ang kanyang pamilya at ang mga iilang sumama sa kanya. Mga kakampi niya. Okay? Nung nakita niya si Abiatar at Sadok, sino itong dalawang to? Ito yung dalawang pare na nagbabantay sa Ark of the Covenant. Ay tinangkang kunin ng kaban ng yaman at isama kay David. So ito, loyal din sa kanya to. No? Dali natin to sa iyo sa pagtakas mo. Anong sabi ni David? Ay, ibalik niyo yan sa siyudad. Kayong dalawa ay magiging espiya ko. So, ginamit ni David yung Ark of the Covenant. Huwag niyo alisin yan. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Meron akong ipapagawa sa inyo, sabi ni David sa kanya. So, sila ay nagsilbing espiya. Okay? So, after that ay tinawid nila David ang Kidron Valley. Ano ba yung Kidron Valley? At umakyat sa bundok ng Oliba. Umakyat siya ng nakaapak, nakatalukbong ang kanyang ulo. So ano ibig sabihin nito? So may pagdadalamhati sa puso ni David. Okay? Tuloy, nag-iyakan ang mga kasama ni David habang sila ay naglalakad. So ito'y pagpapakita, nagluluksa, pati yung mga iilang sinama ni David sa kanyang pagtakas. Okay? Pinadala ni David ang kanyang kaibigan na ano pangalan ng kaibigan niya? Hushai. Mahushay, no? Okay. So ang role ni Hushai na bumalik sa Israel upang subukang salungatin ang mga tagapayo ni Absalom. Which is, sino yung tagapayo niya? Ahitopel. Ang galing, nakikinig. Hindi importante ito eh. Sabi sa inyo, di ba? Importante, nakikinig tayo, naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Mahusay. Okay. Mahusay. Okay. So, ang role ni Husay ay salungatin. So, kumbaga, eto si Marcoleta. Lahat na sabihin lang kampo na yon, kukontray natin yan. Okay, so yun lang. Imagine, yung mga pangyayari pa lang, ang nangyayari ngayon, nangyayari na noon. Di ba? So, nagtanim si David, na pinadala niya si Husay, initasan din niya siyang sabihin ang lahat ng desisyon ni Absalom kay Zadok at Abiatar. So lahat ng mga desisyon ni Absalom makakarating kay David sa pamagitan ni Zadok at Abiatar. Okay? Yung dalawang pare. So ito yung kanyang tawag doon, taga-press release niya kila David. Okay? Okay. Nakabalik nga sa siyudad si Hushai bagong makarating ng siyudad si Absalom. So, pati yun, very strategic si David. Sabi niya, bumalik ka na kaagad doon bago pa, kasi alam niya na, syempre, from Hebron, pupunta na ron si
si Absalom. Bago pa lang, kasi pagdududahan siya di ba? Si Hushai, pagdududahan siya. Ba't ngayon ka lang bumalik? Di ibig sabihin, galing ka na kay David. So, ang ginawa ni David, muna ka na. Para makita ni Absalom na kakampi niya si Hushai. So, walang duda. Okay. So, ayun na nga. So, in other words, si Absalom ngayon ay naghahari na sa buong Israel. Okay. Ganun lang kasimple na ibinigay ni David yung kanyang pagiging hari. Na for so long, for 20 years na pinagtatangkaan siyang patayin ni Saul. Maibigay lamang sa kanya yun. For 20 years na, pinakaingatan siya ng Diyos. Imagine niyo yun. Pinakaingatan siya ng Diyos dahil doon sa kanyang pangako na si David ay magiging hari ng Israel. Ganun lang kasimple na ibinigay ni David yung kanyang pagiging hari sa kanyang anak na si Absalom. Na hindi pa ito kumbaga ito ay ginawa sa kanyang likuran. Na wala siyang kaalaman. Okay. Isa sa mga nakita ko rito ay bakit naging ganoon kaluwag si David para ibigay iyon kay Absalom. Alam niyo po yung una, ayaw niyang masaktan si Absalom. Sa mga susunod na chapters, makikita niyo na noong pabagsak na si Absalom, anong sabi ni David sa kanyang mga kawal? Huwag ninyong sasaktan o sasalangin si Absalom. In spite of na inagaw nito ang buong kapangyarihan ni David at ang kanyang pagiging hari. Dear brothers and sisters, kung titingnan natin, ganoon din tayo sa mga anak natin, amen. May mga pagkakataon na minsan gusto mo nang tirisin, pero hindi natin magawa kasi mahal natin ang ating mga anak. Mga kapatid, paano pa ang Panginoong Diyos ang lumalang sa atin? Kahit anong kasalanan na ating nagawa, once na lumapit tayo sa Kanya, alam niyo po, pag ganyan si Lord sa atin, kung pakumbaba, nayayakapin tayo ng Diyos. Ito si Absalom, walang mercy. Walang, kumbaga ang ano niya, ang nasa isip niya, yung pansarili lang niyang kapakanan. Yung kagustuhan lang niya. Sa ating buhay, okay, doon nga, doon sa retreat, di ba? Yung si Jacob doon sa Diyos, nakipag-wrestling. No? Sabi nga, isa sa mga talagang totoo yun Alam niyo, nire-wrestling natin nung mga kabataan natin, yung mga gusto natin sa buhay. Totoong-totoo yun. Gusto nating matapos ng pag-aaral, magkaroon ng kotse, magkapamilya, pag-aaral, mga anak natin. Gini-give up natin yung nasa taas. Ganun si Absalom. Kaya niyang i-give up yung sarili niyang tatay. Alam niyo, si Jacob, nung nirelease niya, yung pinakawalan niya yung mga pansarili niyang kagustuhan, yun yung pagkaka-release ni sabi sa kanya, pakawalan mo na ako. Sabi sa kanya ng Diyos. Doon lang nagbago, okay,
yung buhay ni Jacob. Yung sunod-sunod na yung mga pangako ng Diyos ay unti-unti nang ibinibigay sa kanya. Amen? So, sino sa atin dito ngayon, magpasa hanggang ngayon, yun pa rin yung number 1 nila sa buhay. Tumira sa palasyo. Magkaroon ng sariling yaman. Okay? Magkaroon ng Lamborghini. Libreng payo. Alam niyo po, nung dumating yung point na pinalalangin ko sa Diyos na, Lord, gusto ko po maglingkod sa inyo. Totoo po yun. Pero, paano po yung pamilya ko? Nasa college po. Okay. Paano po yung bahay namin? Paano to? Paano yung kapatid ko sa Pilipinas? Nung pong nirelease ko na, Lord, gusto ko na po, ikaw yung maging number 1 sa buhay ko. Lord, gusto ko pong maglingkod. And then, ano pong nangyari? Tapos na po yung mga anak ko. Mag-aasawa na nga yung isa eh. Iiwanan na nga ako eh. After kong ipagpagal ng 30 ano na 28 years. Pero no regrets. Ang importante ay na-realize ko na hindi importante na yung mga bagay na, alam niyo yun, kasi halos nabigay sa akin ni Lord lahat eh. Yung bagong kotse, etc. Unti-unti niyang tinanggal sa akin yun. Every 2 years, bago kotse ko. Okay? Unti-unti niyang tinanggal yun. Yung mga bagay na gustong-gusto ko noon. And come to realize, dahil sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, even yung pinakamayaman na tao dito na nabuhay sa daigdig, si Solomon, 1,000 asawa, kulang 2 taon lilipas, 3 taon lilipas, hindi ka pa nakakabalik doon sa una ulit. 365 a year di ba? O di times 3 yun, bago ka makabalik 3 taon, baka hindi ka nakilala doon na asawa mo. Imagine nyo yun? Okay? Imagine that. So, hindi importante talaga eh. Hindi importante. Walang importante. Pagdating sa mga bagay na makalupa. Tama lang na sapat-sapat lang, pero number 1 mo si Lord. Amen? And because of that, yung nag-improve ang family relationship, mas naging taigpit ang yakapan, nakakapagkwentuhan na ako sa mga anak ko dati, laging dad, bayaran na ng tuition. Okay? So, ngayon, naririnig mo na yung mga plano nila sa buhay. Sabi ko, nakwento nga kay Pastor Jun, yung bunso ko, naghahanda na eh. May drawing na siya ng kanyang magiging, yung ayos ng kanyang kwarto. Pag-alis ng ate niya. So yung mga gano'n na, you will come to realize na yung mga bagay na pinapantasya natin noon, ay hindi iyon ang tunay na kaligayahan sa buhay natin. Ang tunay na kaligayahan ay na kay Kristo. Kasi pag si Christ yung number 1 mo, lahat darating sa'yo, continuously, flawlessly. No, hindi flawless. May mga pagkakataon na may pagsubok pa rin. Pero anong importante? Alam mo na ang Diyos ay nasa iyo. Ito po ang isa sa pagkakamali ni Haring David during that time. Kung babasahin niyo po yung buong chapter, okay, medyo strategic yung kanyang pag-iisip, paano kontrahen ng maayos si Absalom. Hindi siya kumonsulta sa Panginoon Diyos. Imagine this, napakalapit na ni David sa Diyos. May mga pagkakataon na kinakausap ng Diyos sa panaginip o sa mga sitwasyon.
Pero in that moment, dun sa pinakamababang sitwasyon sa kanyang buhay, sa kanyang pagiging hari, hindi siya nakaalala. Amen? Dito po pinapakita sa atin ang banal na kasulatan. In the lowest moment of your life. Okay. Lagi tayong sasangguni sa Kanya. Lagi tayong titingin sa Kanya. Lagi tayong manalig sa Kanya. Humingi tayo ng, Lord, anong gagawin namin? Ano po ang gagawin ko sa ganitong sitwasyon? Alam niyo po, ang daling tanggapin. Kasi po, ikaw ay lumalapit sa pinakamakapangyarihan sa may gawa ng langit at lupa, na kahit anong paraan na hindi mo naiisip, siya ay gagawa para sa iyo. With expectation. Brothers and sisters, ang tawag po doon ay faith. Pananampalataya. Mas madali po nating malalagpasan. Sabi nga ni Pastor Ariel, dami talagang natutunan doon sa retreat eh. Kaya yung masaya asawa ko eh. Yung 1 week lang yan ha. Alam mo, sabi niya, darating yung kinabukasan, dinaanan mo lang yun. It's just a story. Alam mo, sabi ko nga, sana maraming nakarating. Kasi, fun, may pagpapala ng salita ng Diyos. Okay, mas nakilala nyo yung isa't isa. Nagkaroon ka ulit ng prayer partner na kung iisipin mo, no? Sabi ko, bakit kaya siya napili? Eh, pinagdadasal ko na siya. Pero siyang binigay sa akin ni Lord. And between our sharing, pareho kami may pangangailangan. Amen? Napakabuti na talagang sabi ko, Lord, talaga palang worth it yung pag-attend ko. Kasi hindi po ako nag-attend ng retreat for a long, long time. Doon lang po. And talagang makahulugan. Okay. Ano pa po yung aral na natutunan natin? So aside from that, very important, inuna ko na po yun, yung kay David, na during that time, na nawawala na yung mga pangarap mo sa buhay, unti-unti nang nawawala, lumapit ka kay Lord. Nasigit pa doon ay bibigay niya sa iyo. Hindi lang yun. Alam niyo pa kung ano yung pinakamaganda? Yung kapayapaan, yung peace of mind. Yung contentment. Yun eh. Na suddenly you will realize those material things are not important. Amen? Okay. So ano pa? Si Absalom po, ito medyo maging careful kayo rito. Si Absalom po ay isang tunay na, dinescribe po siya na isang tunay na mambobola. Buladas niya ay walang kwenta. Okay? May mga pagkakataon po sa ating buhay. Okay? Sometimes we want to please a friend. Yung kaibigan natin, gusto nating i-please. Okay? Anong ginagawa natin? Ay, hindi. Ay, alam mo, ano ka nga eh. Ang sipag mo nga eh. Alam niyo po, nung nasa, especially now, nung bago-bago ako sa USPS, alam ko na natatamad-tamad, pero sinasabi ko, no, hindi, sipag mo nga eh. Bakit? Kasi gusto ko maging in. Gusto ko matanggap nila ako. So, ano nangyari? Hirap na hirap ako. Ako lahat ang gumagawa. Kasi sabi ko, ang sipag niya eh. Nung nalipat ako sa window, nakasama ko na naman siya. Uy. Sabi niya sa akin, Alex, okay ka sa window, salamat. Eh ako, galing mo nga eh. Hindi pa rin ako nadala. So ano nangyari? Lahat ng nakapila, ako lahat nagsiserve. Siya nasa... Alam niyo po, ingatan natin yun. Maging tapat tayo. Okay, sa mga balaki natin sa buhay. Hindi kailangan mambola. Okay? Ano po ang naging resulta
ng ginawa ni Absalom na, ano sabi niya? Okay? Kung ako lang yung nakaupo rito, ito, ha? Lahat ng problema mo, papanig ako sa'yo. Okay? In any leadership po, kung titingnan nyo, dito sa buhay natin, saan mang leadership, meron kakagat sa paa mo. May hahatak dyan. Okay? Pagka inaruga mo yan, okay? Yan ang kakatay sa inyo. Kaya kailangan maging tapat. Kung mali, sabihin nyo ng may pagmamahal. Alam mo, kapatid, mali eh. Ayoko mapahama ka, kaya kailangan sabihin ko sa iyo to. Okay, si Absalom po, wala. Importante sa kanya, makuha niya yung pagiging hari. Kaya anong ginawa niya? Nag-recruit. Alam niyo po, in any leadership, ganun din po, na-experience ko po yan. Sa Bacolod, sa Iloilo, at yan, sa Manila, na magsasalita ng laban dun sa leader nila. Bakit? Gustong makuha yung posisyon. No, ito naman si leader kasi, no, wag naman. Okay ka lang, diyan ka lang. Ipopromote kita. Yan, mga pangako. Kahit mali-mali na yung ginagawa. Okay, so ano nangyari kay Absalom? At sa Proverbs 29:5, ano yung sinasabi? Ang kunwari pumupuri sa kanyang kapwa ay naglalatag ng lambat sa kanyang mga paa. So, ano ibig sabihin nito? Magre-resulta sa iyong kapahamakan kapag ka ikaw ay mahilig mambola. Boladas mo'y tigilan na. Mambobola. Okay? So, binalaan ni Apostol ang mga naunang Kristiyano patungkol dito. No? So, sa time pa rin ni Apostol Pablo, ay pinaalalahanan niya na yung mga unang Kristiyano sa Romans 16:18. Anong sabi? Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo, okay, na Panginoon natin, kundi sa sariling tiyan. Diretsong-diretso. Hindi na kailangan pa ba ipaliwanag yun? Sa sinabi ni Apostol Pablo, at sa pamagitan ng kanyang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati, ay dinadaya nila ang mga puso ng mga taong walang muwang. Amen? Parang napapanahon masyado ito sa ating bansa. Ano? Okay? So, yun po ang dalawang basic na natutunan natin sa araw na ito. Number 1, kung tayo po is in the deep of our problem, huwag natin kalilimutan na sa Kanya sumangguni. In all thy ways, acknowledge the Lord, and He shall direct your paths. In all, sa lahat ng pagkakataon. Amen? Pangalawa, iwasang mambola. Boladas mo ay tigilan na. Amen? Amen. Manalangin tayo. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O Lord God, 20 aral ang aming natutunan ngayon, O Lord. At ngayon po, nalalaman na namin na ang hindi pagsasabi ng tapat, dahil gusto naming i-please ang aming mga kaibigan, ay gumagawa kami ng sarili naming kapahamakan, O Lord God. Pangalawa, Panginoon, salamat po at nandiyan ka. Natutunan namin, Panginoon, na in the deepest part of our life, in walk with you, ikaw po ang manguna naming harapin at humingi ng tulong mula sa iyo. Salamat po, Ama. Tinataas namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you.